Yung Department of Migrant Workers o DMW na mahagi po ng higit 1 milyong tulong para po sa mga nagkasakit na OFW dyan po sa bansang Hong Kong. 12 OFWs, 12 OFWs ang na-diagnose po na may mga malubhang sakit tulad po ng breast at cervical cancer, lymphoma at matinding atake sa puso. Tig 75,000 pesos po yung natanggap ng bawat isa ayon sa DMW sa ilalim ng kanilang programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan po ng action na nangangailangan o tinatawag na Action Fund. Hinimok po ng DMW ang mga OFW sa Hong Kong na sakaling nangangailangan sila ng tulong ay agad makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office sa naturang bansa. Oy, magandang balita ito. Ay, kamusta yung ating mga OFW dyan? Alam nyo po, yung mga overseas Filipino, hindi lang dyan sa Hong Kong, kahit sa ibang bansa, talagang ano yan sila, tinitiis po nila. Grabe yung sakripisyo po nila. Yung mga nakakausap natin na mga OFW, marami din tayo. Pag nabibigyan tayo ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa, nakakausap natin yung ibang mga OFW na ikikwento po nila kung gaano kahirap po yung kanilang pamumuhay sa ibang bansa para makapalaki lang sila ng maibibigay o yung mga remittances dito sa Pilipinas sa kanilang mga kamag-anak, no? Magtitipid yan sila doon. Kahit na yung kanilang sariling pagkain, titipirin nila. Kahit hindi masarap yung kanilang mga pagkain, gagawin nila basta malaki lang ang maipapadala nila dito sa Pilipinas, no? Tapos yung mga kamag-anak naman nila dito sa Pilipinas, parang mga milyonarya ang feeling nila dahil meron silang mga kamag-anak sa abroad. Oh, na-experience ko ito kasi noong high school, elementary, meron tayong mga nagiging kaklase na mga anak ng OFW, no? Pero during that time, hindi pa bukas yung ating isipan, no? Kung ano yung sakripisyo ng mga overseas Filipinos. Pero, kumbaga, namumuhay sa marangya ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Waldas dito, waldas doon. Kasi kasama kong nalilibre. Oo. Pag nalaman mo na OFW, anak OFW, maraming pera yan. Oo, di ba? So, manglilibre talaga yan. Pero pag na-realize mo na grabe yung sakripisyo ng mga overseas Filipinos, parang needed talaga na magkaroon ng matinding information, education, or information dissemination, lalo na dun sa mga kaanak, kung paano talaga mag-handle ng pera. May mga klase po ng mga OFW na talagang malaki yung kanilang sinasahod sa abroad. Kumbaga, mayaman sila doon. Mas mayaman sila dito sa Pilipinas, okay lang yun. Pero marami po sa ating mga kababayan po talaga na yung mga nagtatrabaho sa mga mga tinatawag na household workers. Pinaganda lang yung pangalan nila ngayon na Romero eh. Pero dati, nakilala sila sa tawag na domestic helper. Oo, pero pinaganda lang ngayon kasi pumapangit daw, ganito, ganyan. Pero ang realidad po, sila po ay mga kasambahay sa ibayong dagat. Grabe po yung kanilang mga sakripisyo na to the point na kahit na yung nila, kahit meron silang sakit, nagtatrabaho pa rin kasi sayang. Sayang po yung isang araw na sahod na hindi po sila magtatrabaho. No? Kaya yung minsan, grabe na yung iniindin nila, minsan malala na pala yung kanilang sakit kasi tinitiis po nila. Alam niyo yung kasabihan na bawal magkasakit, ganun talaga yung kanilang sinusunod, no? Kaya minsan hindi nagpapa-check up. Bakit? Kasi pag nagpa-check up sila, doon nila malalaman may sakit pala sila. O kaya yung iba, ayaw na lang nila magpa-check up para wala silang sakit. Oo, may mga ganyan talaga. Kaya saludo tayo sa mga overseas Filipinos dyan, mga bayaning OFWs. Pero sa uli, dapat alagaan pa rin ang inyo pong pangangataon kasi yung katawan nyo po ang inyo pong puhunan dyan. At yun nga, magkaroon talaga ng matinding pagtuturo, no, doon sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas, no. Meron namang mga successful na mga overseas Filipinos na nadidisiplina nila yung kanilang mga kaanak. Biruin mo na, halimbawa, alam nila kung magkano yung gastusin, hindi na naman siya talagang kung ano-ano yung mga hinihingi ng mga biruin mo, naging OFW nung hindi pa siya OFW, konti lang yung kanyang mga kamag-anak, mga relatives, Romero, ha? Konti lang. Nung naging OFW, dumami na, isang barangay kamag-anak pala sila.
Tapos marami nang nanghihingi, hingi dito, hingi doon, nanghingi para sa mga pasalubong, mga balikbayan box, 'di ba? Maraming mga ganyan, no? Pero may mga iba na talagang nadidisiplina nila kasi kumbaga, ito lang yung hindi pwede yung mga luho, yung talagang pangangailangan, ang ibibigay ko. Yung mga pangangailangan, immediate needs nyo dyan, may mga ganyan. Pero yung iba, luho na eh. Yung sabi pa nung isa, ma, meron akong bibilhing libro. Ay, ano yan, nak? Magkano ba yan? Mga 10,000, ma. Ano bang klaseng libro? Facebook ang pangalan po. Nagpadala siya. So mga ganyan po mga kapartners, no? Same tayo, Admar. Kada padala ng mama ng classmate ko, libre snacks. Pero karon di ay lalim. Tama. Nung mga panahon na yun, ang naiisip mo talaga, pag anak OFW, dikit ka talaga doon kasi lilibre ka niya. Hindi ka magugutom. Pero marirealize mo na yung kanyang nanay pala ay kasambahay. Grabe pala yung pagtitiis. Grabe yung mga trabaho, di ba? Kaya nga itong mga OFW natin na nanonood sa atin, no? Para pangtanggal sa kanilang homesickness, minsan na nakikinig sa ating programa, nanonood pa rin habang nagtatrabaho. Every Sunday, 'di ba? Pag may rest day sila, nagtitipon-tipon yung mga OFW kasi hindi basta-basta 'yan, no? Mabuburyong ka talaga diyan. Malayo ka sa biruin mo, iniwan mo yung sarili mong anak para alagaan yung ibang anak ng ibang lahi. Di po ba? Grabe po ang sakripisyo niyan. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga overseas Filipino workers dyan.